so that it could become betrayal of public trust. Pero I cannot see the way that the prosecution is doing this is doing them any favor. But that is my point of view, because the senators, judges may have their own viewpoint. So ako, based on what I have seen, there is no evidence linking her to Article 4 of the impeachment proceedings. And in fact, some of the evidence that they got were after the case was filed, which under Duterte versus House of Representatives, dapat dun pa lang, binigyan mo na ng kopya ang si Vice President Sara, which they did not do. They only gave it after it was already filed. Opo, at nabigyan din ng punto ni Presiding Officer, Senator Judge, Presiding Officer Chis Escudero, yung patungkol doon sa banta. Natanong niya na hindi ba pag presidente ka, meron ka talagang banta? Kaya nga, ang dami-dami mong mga security. So kumbaga parang hinahype lang ba? Possible bang hinahype lang ito o ordinary lang yung banta? At in fact, noong 2025 May, meron sa podcast mismo ng presidente na willing siyang makipag-reconcile. So parang na-delete tuloy yung meron ba talagang banta siya mula sa Vice Presidente po. Attorney, anong masasabi niyo po dyan? Come again, kung may... I'm sorry, I didn't quite get it. Opo, nabanggit kasi kanina ni Senator Chis Escudero, di ba yung presidente, meron na yang regular na banta pag upo mo pa lang at napakarami mong security, tapos merong pahayag ang Pangulong Pangulo na sinasabing banta, pero meron sa podcast na willing makipag-reconcile. Nakikita niyo po ba na may kaugnayan ito mga nirereklamo nila ngayon kay VP Sara kung pag-uusapan pa lang po itong mga ganito po mga sirkumstansya po, Attorney? If I haven't seen the podcast of President Bongbong, so I cannot say anything, but I would take your word for it. If President Bongbong himself has said that he's willing to reconcile with Vice President Sara, then he knows that the grave threats is really not grave threats, but just an emotional outburst brought about by the oppressive actions against Attorney Zuleika when she was being imprisoned, while she was imprisoned in the House of Representatives in Batasan. So ako, kung ganon, if as you said, the President himself said that he's willing to reconcile with the Vice President, then there is no grave threats. But again, like I said, I do not know what the defense will do when it will be their turn to present evidence. Perhaps they will present this, perhaps they will not. But based on what you told me just now, what grave threats is there? Opo. Huli na lamang po, Attorney. Tatlo po na mga witness, kasi marami silang mga inatras, mga 6, 5 ata, no? Tatlo po na mga witness ay galing po sa NBI at in-establish nga yung NBI ay under ng executive, under ng DOJ, under ng presidente. Bagamat sinasabi nila na independent po sila, pero pag naglalatag po ba ng witness at ganitong puro lang sa side ng NBI at ito po yung mga inaakusahan sa isang halimbawa dito nga sa issue kay Vice President Sara Duterte, magbigat po ba ito sa pananaw ng isang judge? Pagbabasa natin yung sa mga experience niyo po, ma'am, na puro NBI lang yung mga nagsasalita. If I were the judge, because of my legal background, no, I have not seen any evidence so far that would, like I said, convict her of betrayal of public trust, because nga, you have to look at the context. So if we just use the NBI, who is, again, an instrument of the government, of course, that's what the prosecution will use, no, because they have all the arsenal at their service. But again, the question of whether or not these witnesses are partial or impartial comes into play. Kasi nga, obviously, the narrative that they want to bring, the fact na they are
prosecution witnesses, the narrative that they want to bring out in the open is that the vice president is really this woman who is out to kill the president. But like I said, the question remains, are they partial or impartial? Precisely because, as you said, Admar, they are under the president through the Department of Justice. So yan po, that's another concern that worries me a little regarding that. And then regarding dun sa alleged grave threats, meron pa namang decision ng Supreme Court regarding that, ha, Admar, na Panghuli, kasi tapos na itong unang articles of impeachment, papasok na sa ibang articles of impeachment na ang impeachment court. Ano po yung inyo pong maibabahaging panawagan or apila or payo sa ating mga kababayang nagmamasid po dito po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? I urge our fellow men to please pray for our country, pray for the senator judges that they may have discernment to act and decide wisely. And I also urge everyone to pray for Vice President Sara Duterte, who is facing this trial of her life now. I also pray that the Philippines, no, because this has brought so much tension among people, this one, it has caused friendships perhaps to fray and perhaps tempers to flare. Na sana huminahon ho tayo while listening to this, but at the same time, let us also be discerning when we make our decisions or our conclusions regarding the evidence being presented. So, yun lang po sa akin. But as to the Article 4 of the impeachment, I think really that the evidence that they have presented is a stretch if they want to make it into betrayal of public trust. Etong napapanood natin na impeachment, scripted na lang yan. Nalinis na nilisat na yan 2 months ago pa. Maliban sa depensa, lahat yan ay acting na lang. Alam na natin, itong impeachment na ito ay luto na, matagal na. At talagang gagawin nila ito laban kay Inday Sara. Ito ay galing sa ating puting ahas na narinig mismo at ipinagmamalaki ng mga kaibigan ni Lisa Tanas, ng mga amiga niya na hindi naman na behind the scene, wala namang pwesto sa gobyerno, pero gumagamit ng perks ng gobyerno. Hindi lang isang pagkakataon, 2 pagkakataon sa mga pagtitipon, nagkaroon ng pag-uusap sa isang senaryo na yon. Ayon sa ating informante, ang sabi dito, sa pagtitipong yaon, napag-usapan nila yung about sa impeachment. It just so happened na itong nagsusupply ng pulburon kay Bangag at kay Lisa Tanas, meron tayong kasama nila na Juting Jahas. So pinag-uusapan nila yung impeachment na ang sinasabi dito na tungkol sa ano na kaya mangyayari sa impeachment, uy, napanood nyo ba? Ganyan. Nasubaybayan nyo ba? So, ganun yung flow ng conversation. At ang sinasabi nito ni very, very close kay Lisa Tanas, nakikinabang sa pera ng bayan, nag-enjoy, nakikinabang sa perks, kahit saan sila pumunta na bansa, ay ginagamit nila ang diplomatic benefits of whatever na makukuha nila sa mga iba't ibang embahada. Ano yung ginagawa nila? VIP treatment. At itong backlash na ito, very, very close kay Satanas, sinasabi niya na, oy, hindi ito verbatim pero ito yung konteksto. Don't worry about the impeachment because Liza fights to win and Sara will surely be impeached. Ang sabi, nalinis na ni Liza yan. Wala nang mag-aalsa dahil nakulong na nga yung tatay niya, walang nangyari. So proud na proud daw sila dahil naayos na ni Lisa Tanas, nabayaran na ang lahat na bayaran, nabigyan na ng maleta, kaya etong napapanood natin na impeachment,
Scripted na lang yan. Hindi ako nagkamali, di ba? Ako yun yung assessment ko. Ganon din naman yung assessment nyo. Hindi naman ako bukod tangi, di ba? Na ako lang ang nag-assess. Kaya wala na pong kwenta yan. Narinig mismo ng ating puting ahas na ang sinabi, nalinis na ni Lisa yan. May iba pa bang Lisa Tanas? Si Lisa Tanas ang may control ng lahat. Siya naman talaga eh. Di ba sinabi ko naman sa inyo yon? So, kunwari na lang yung investigation. Pero nakausap na ni Lisa Tanas at mayroong senador pa. Okay? May mga senador pa na tinatakot nila para bumaliktad. Well, obvious naman, nakita naman na natin yan. Di ba? Naayos na ni Lisa yan. Kaya siguradong mai-impeach si Sara Duterte. Yung mga nakikita ninyo dyan ay script na lang yan at ito ay palabas na lang. So yan ang binigay sa atin na information. Nangyari itong usapan, hindi lang sa isang pagkakataon, dalawang pagkakataon sa mga parties. At itong mga taong ito na narinig ng ating puting ahas, wala po itong posisyon sa gobyerno. Ito lang yung taga-chismis ni Lisa Tanas, taga-hawak ng alak niya, taga-bigay ng pulburon. So itong mga to at gumagamit sa perks ng government wherever they go. Ito na nga yung sinasabi ko, wala talagang saysay. Yang impeachment na yan, kahit ano pang aral ni Pia Cayetano sa kaso, kahit gaano pa kagaling si Attorney Sison, kahit gaano pa kagaling si Attorney Poa, kahit gaano pa nasunog natin ang kanilang mga witnesses. Kahit ano pang klaseng typographical error na ginawa nila. Mga kababayan, script na lang ito dahil sabi nga ng ating informante na linis na ni Lisa yan 2 months ago pa. Kaya yung pinapakita ni Kilay, nila lahat dyan, paliban sa depensa, lahat yan ay acting na lang. Kaya 'di ba ganun na lang nila bulihin si Inday Sara na kung wala kang tinatago bakit hindi mo ipakita ang iyong financial records, taxes and other businesses. Binubuli nila, in-instigate nila kasi alam na nila, nakausap na nila si Satanas at si Bangag. Kahit ano mangyari, impeach Sara Duterte. Luto na po, gawa na. Wala nang kwenta yan, wala nang saysayan. Kaya ganon kalakas ang loob ng mga yan kasi nalinis na Satanas. Kaya you have to do something ang kampo ni Inday Sara. Sayang ang pera ng bayan na araw every time na nag-hearing sila, lumalamon sila, sumusweldo sila, may mga pocket money pa yung mga yan galing sa maleta. Kawawa ang taong bayan. Kaya ganito na lang ang nangyayari sa inyo. Yan po ang term. Lisa fights to win. No matter what. Kaya nga, di ba, meron na silang mga pinoprogram na nila. Kayo, ang taong bayan, na kapag nakulong, like si Senator Marcoleta, si Jingo Isral, Senator Bato, baka si Senator Alan Cayetano, nakasuhan nila, so wala nang matitira. Kasi nalinis na ni Lisa Tanas. Naayos na, nabayaran na ng mali-maleta. Sad. Very, very sad. But sa mga supporters ng tunay na pagbabago, kung mahal nyo ang bayan nyo, yung nabubwisit kay Lisa Tanas, yes, kawawang Pilipinas, kailangan nyo na manindigan. Gawa na. Script na lang to. Kaya para sa'yo, Inday Sara, I don't know kung anong pwede kong sabihin kay Inday Sara kasi lumalaban naman. Ang kanyang mga abogado, pero tapos na. Scripted na lang yan. Kaya yung mga nagmamahal sa bayan, may nabasa ako, I think si General Pokis, na nanawagan na para ang konteksto, kung huwag kayong magstay as keyboard warrior or nasa keyboard na lang kayo, kung mahal na yung bayan, mag-gather kayo, sumama kayo sa pagtitipon, manindigan kayo. I think wala na pong ibang solusyon. Kasi luto na Inday Sara, luto na. You have to do something, Day. I don't know, hindi naman ako politikong tao, pero sana yung nagmamahal sa iyo, yung mga sumusuporta sa talagang tunay na pagbabago,
na nakita ang iyong pamumuno nung ikaw ay mayor pa at na-appreciate ang ginawa ni Pangulong Duterte kumpara ngayon. Nagugurguran na po ang mga Pilipino dahil sa gutom at adiktos. You have to do something if you love your country and naniniwala kayo sa pamumuno ni Inday Sara, kailangan ninyong kumilos at iparinig ang inyong boses. Peaceful revolution, may nabasa ako dyan. You have to do something. Ito mo napapaos na yung boses ko. Itong nagkwento sa akin, ang sinasabi, Miss Maharlika, grabe na po ang paglalapastangan nila pag pumunta sila sa Europa, sa Amerika, ginagamit ang mga konsulado, nagpapahatid sundo, nagpapasundo sa airport, VIP po sila, hindi na sila dumadaan sa, I just don't know kasi hindi ko naman naranasan maging diplomat or maging VIP na dumadaan ka ang yung dumadaan, anyone, yung dumadaan ka sa special lane or special way na wala nang masyadong tanong-tanong, hindi ka na check yung mga whatsoever. Diba? Ito daw yung ginagawa ng lahat ng mga amiga ni Satanas at even yung Chief of Staff ni Sandro Marcos. Sige, okay, fine. Chief of Staff, part ng government. Pero etong mga itong mga kaibigan na tagahatid lang ng mga pulburon, ginagamit po nila ang mga embahada sa iba't ibang mundo. Ganito kawalang hiya si Lisa Satanas, uubusin talaga ang pera ninyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtitipid dahil, kita nyo naman mga testimonya. Marami na nagtitestimonya. Nung panahon ni Pangulong Duterte sa Malacanang, simple lang, isda, gulay, kanin, okay na. Ngayon, lahat merong steak, merong Japanese, Wagyu, lahat pinapalamon sa mga demonyong, mga adiktus, at mga kasabwat nila sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Maliban sa inuubos nila ang pera ng Kabanang Bayan, sa flood control, pati mga budget sa iba't ibang embahada o mga konsulado sa iba't ibang bansa, imbis na itulong, let's say for example, Saudi Arabia, ang daming mga displaced nating mga kababayan na yung budget na yan dapat ibigay sa kanila, ilaan sa ating mga OFW. Even sa Amerika, may mga displaced na yung mga kababayan. Sa Asia. So, imbis na i-disqualify si Inday Sara para hindi na siya makatakbo. Sinabi ko po yan sa inyo 2023 pa. First witness ng congressman, ang prosecutor niya si Ligutan. First witness nila, NBI. Hindi ko na-catch kanina kung presented itong NBI agent na ito as a forensic evidence expert. Yan. So, kina-qualify niya naman, nag-seminar siya, nag-training siya, ganon-ganon. So, pero hindi siya nag-offer na, Your Honor, we are offering testimony of agent so-and-so as a forensic witness. Yan. So, hindi niya in-offer as a expert witness. So, tapos tinanong niya, saan, where, in the video, does it say, sinasabi na ni VP Sara na papatayin niya si President BBM. Nag-object ngayon ang Defense Counsel. Sinasabi niya, misleading. Diba? So, kasi wala namang sinabi na ipapatay niya si President BBM. Diba? Remember na ang statement doon ni VP Sara was a statement that was anchored on a condition, di ba? Yeah. So, yung una, no basis, pinaulit sa kanya. Ayun naman, nag-ruling si Senator Cheese na the witness may answer. Object naman yung defense counsel na misleading. Kasi hindi naman yun ang exact na Kung ako nag-ruling dyan sasabihin ko talaga, well, the best evidence is that video, prosecutor. So, why don't you just, since he's your witness anyway, you just let him affirm na he has already verified the video, it is genuine, at di ba? Ang hirap naman ng tanong mo kasi, where in that video? E di syempre, hanapin niya yun sa ilang minutes, ilang seconds na nandyan sa video na yan.
Eh, yung parang witness mo parang naantok, parang kagising lang. Gising-gising, boy. Agent, gising-gising na. Bakit nakasalalay sa iyo ang kanilang theory ng prosecution na sinabi ni VP Sara na ipapatay niya si BBM? Hindi ko alam kung that is a crime of treason. What is it? Why does it fall under an impeachable offense anyway? If that were true or if that were proven. So baybayan natin itong yung kwan ba? Pagpupugwapo ba? Ay, binisaya po si likutan. Ayaw taon dong kay kaming mga Bisaya, bantay biya minimo. Huwag ka nang magpa ano dyan. Diretso mo na ang tanong mo dyan. That's sa court. Hindi masyadong ng mga way labot ba? Ang wala labot, hindi na pag-i-intra. As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya ang isa sa mga nag-endorso ng complaint sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-kusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness pa siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi dun na testimony na blockbuster. Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Biluan, you're a lawyer, are you not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya, sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, grabe ka. Pag ang asawa mo ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo. Yan ang rules of evidence dyan sa 130 section 22. Except kung ihabla ka niya ng example annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag. Ang tapang-tapang eh. Pero dapat ang tapang, may talino, Ricky. May talino. Kasi NBI Director, magkano ba sweldo dyan? Ha? Malaki sweldo dyan. Sabihin niya, itong threat national security concern ito, kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero sinabi niya rin na yung pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag eh. Pero klarong-klaro sa nakikinig, nang tinanong siya na may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi niya, wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. Tapos, inabi niya, may person of interest siya, na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit ibulong niya na lang kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ako, ito nga, nabanggit niyo po national security, dahil din po yung kanyang isa sa mga nabanggit kahapon nung siya itumindig. Attorney, pagkakaalam niyo po ba, sino po ba ang may karapatan na magpahayag na may national security? Is it in the mandate of the NBI? Isa po bang korte? O wala po ba tayong national security meron council? kasi National Security Council. Opo. Saka may mga batas. Isang Opo. si NBI Matibag, sinasite niya lang yan in matter of national security ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country.
Di ba? So, yung threat niya, sinasabi niya, violation ng Constitution without saying kung pasaan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang kulang dyan sa prosecution eh. Yung storytelling alay nyo, kulang. Hindi nako-connect yung grave threat sa buhay ni BBM at ni First Lady doon sa culpable violation of the Constitution sa betrayal of public trust. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Ang layo naman yan, no? Ang layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur, it doesn't follow. So the witness has a very low credibility. Sinayang mo kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Sa tingin niyo po ba, mas nakatulong pa siya? Sabi ko nga kasi, kung sino man ang titindig dyan at testigo mula po sa prosecution, talagang umaasa sila syempre na makakatulong sa kaso nila. But given po your analysis of his statements yesterday and his performance, ma'am, sa tingin niyo po ba nakatulong pa siya sa depensa? Paglagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya eh. Tsaka nabaon na siya dun sa betrayal of public trust, tsaka yung mga ano ba yung statement gusto nila ilabas yung statement ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na nag-hire daw si BP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Etong si Congresswoman Luistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay. Kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din si Las Canas kung gusto nyo. Pero mag-affidavit muna siya. Congresswoman Luistro used to be a fiscal, but her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Sayang, 8th day na ito. Pang ilang araw na ba ito? Pang-siyam na ngayon. Wala naman silang napoprove. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin na hinaya ni BP Sara? Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito po, linawin po natin, kasi ang dami nga po, halimbawa, hindi lang sa kasong ito, halimbawa sa isang simpleng criminal case, pag may sinabi po yung PNP na person of interest, yung iba po na hindi naman po talaga bihasa sa legal terms, or sa mga ganyang terminolohiya, ano po yung persons of interest? Hindi naman automatic ang suspect yan, di ba? Baka po pwede pong pakipaliwanagan po. Pero sa karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, ang reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa Matibag also knows that because I saw something where he said na bugso ng damdamin is not grave threat. Noon pa yun, nung hindi niya alam kung kanino ba talaga siya papanig. Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag ay hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Kasi, remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano di ba? Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution. Kasi kung kahapon din, isang naging mainit din po na usapin, ay yung lumabas po na nakipag-meeting pala siya sa prosecution bago po siya tumayo doon. Ano po yung mali doon? Kasi sabi din niya, ako, kapag halimbawa ipatawag ako ng defense as your witness, no problem. Ako din ay makikipagpulong po sa inyo. Ano po yung mali doon, attorney? Hindi sila dapat nagmi-meeting sa kasi nagpasasabwatan na pala sila. Government officials
dapat ano siya, he should tell the truth, nothing but the truth. Yung sinasabi niya, there's nothing wrong with meeting with the prosecution lawyers. Abay, kung kailangan mo mag-meeting sa prosecution lawyers kung ano ang role mo dito, abay, bakit? Di ba abogado ka? Bakit ka pa nakipag-meeting doon sa kanila? Ang point doon naman ng defense, nakipagsabuatan ka. Kaya hindi lang once, kundi twice. Para alam mo kung paano ba ito sasagutin attorney. Diba? Kasi supposedly independent witness po siya, di ba? Abay, dapat ipipresent siya sa public official nga na meron siyang ebidensya na mahalaga para sa sa Senado. Yun pala wala. Tsaka apparently he's already a tainted witness. So his credibility is very low. Very low. Tsaka asawa niya is one of those who congresswomen who endorsed the impeachment complaint. Kung ako, mahiya na ako di ba? Can he actually inhibit himself if he asks to? Sasabihin niya, wag na lang ako at kung Luistro, wag na lang ako kasi alam nyo, asawa ko na gano'n dyan wag nyo na ako ipasabina. Ito na lang assistant director ko. Bakit? Ano bang alam ni Matibag na hindi alam ng assistant director niya? Parehas lang. Ito nga po yung sinasabi din, yung base sa mga sinabi niya, marami daw po doon ang hindi naman personal knowledge. What can you say, attorney? Kumbaga, nakuha lang niya po sa mga report. Talagang hindi personal knowledge. Kasi lalo na yung mga nagtestigo, di ba? Ang dalawang nagtestigo, sinabi nga nila, hindi po namin alam yan, we have no personal knowledge. Pag naman na-cross-examine sila, na kung may personal knowledge sila, sabi nila wala naman daw silang personal knowledge. So, kukuha lang nila sa mga report, ganyan. O sila Canas, ano naman ang personal knowledge doon ni Matibag? Bakit siya magtitistigo doon sa statement ni Las Canas na si BP Sara daw ay may hinire na assassin? At saka ito si Las Canas, di ba nasa jail ito? He's now in jail for whatever, a capital offense. Tapos, yan ang witness nila. Kung gusto nyo si Las Canas, ilagay nyo siya sa witness stand dyan. Hindi pwedeng si Matibag, ipapatestify mo sa sinabi ni Las Canas, Congresswoman Luistro, nawawala na yata ang iyong talent as a fiscal. Fiscal po pala siya noon, Dati siya fiscal, pina-escape nga niya husband niya was accused of rape, Kasi sabi niya, abogado kasi ako Abogado ako, kaya pina-escape ko yung asawa ko who's accused of rape. Dapat kasi ang rape, walang piyansa yun Di ba? Inamin naman niya Ilang beses ko na sinabi yan, hindi pa niya ako inablay kasi totoo. Ito po, I'm sure naman nakakausap niyo na at saka nakadaupampalan niyo na po halos lahat ng senator judges na nakaupo dyan po ngayon. Meron po bang naging epekto sa kanila yung mga naging testimonya kahapon? Pati pa yung mga cross-examination sa pagkakakilala niyo po sa karamihan sa kanila? Kita mo si Erwin Tulfo is really trying his best to sound na marunong siya. Diba? Si Kiko Pangilinan, who is a UP lawyer, parang wala, hindi nag-shine halata mo yung hindi abogado, hindi talaga magsha-shine. Hindi talaga, kasi yung mga tanong nila, superficial talaga. Tsaka, kung kita mo, si Amy Marcos pang nag-bring up dun sa dalawang errors na crucial, dun sa affidavit at subpoena ng NBI na sinabi ng NBI, typographical error lang po yan, pero dalawang dokumento, hindi naniwala si Jesus Cordero doon. So, ang titingnan mo talaga, tingnan natin, yung mga senador, pag hindi po talaga abogado, at saka, hindi naman po sa pero totoo naman po, you look at their performance. Sa mga ganitong husgado ng Senado, talaga pong maiiwan talaga sila. Kaya dapat po mag-aral sila ng todo-todo at yung kanilang mga abogados na staff ay mag-aral din ng todo-todo. Okay. Kaya lamang po talaga mga abogado dyan. Kaya tingnan nyo si Senator Pia and Senator Alan Peter kasi abogado sila. Si Amy who studied also law in UP. Lamang at sila tumbok ng ng points nila. So as of yesterday, so far sino bang highly credible na na witness? So far wala naman kung they're trying to prove a grave threat as a culpable violation of the Constitution. Hindi naman nila alam nyo kasi mga kababayan, ang hindi talaga nila ini-explain sa atin, ang ibig nila sabihin na ang grave threat ay culpable violation of the Constitution ay dahil pinaplano
or na may inutusan si BP Sara na assassin na ipapatay si BBM para agawin niya ang presidency. Para agawin niya yung succession. Kasi ang hihina ng mga kukote. Tagal-tagal nyo na dan. 8 days na kayo, hintay naman ako nang hintay. Kailan ba ito itatay? Kailan ba ito itatay? Akala ko fireworks at matibag. Hindi pala. Pasabog nga daw po kahapon Bago tayo magsimula, ayun daw po yung may pasabog nga daw po. Sumabog si Matibag. Nako. Ito po, halos matatapos na nga. I think, patatapos na nga po ang diskusyon ngayong araw kasi mag-extend po si Director Matibag, dahil hindi siya natapos kahapon. So, ito pong Article 4 na inuna nga po ng prosecution na litisin, ano po sa palagay ninyo ang kailangan patunayan ng prosecution para ma-establish nila na meron nga talagang Article 4? Yan nga, yung culpable violation of the Constitution na talagang may hinire siyang assassin, may attempt. Hindi pwede yung iisipin ko lang sa imagination ko na ipapa-assassinate ko si BBM, ha? Maraming tao nag-iisip yan. Is that a crime? Lalo na pag natutulog sila. Ginadamgo nila ba? They're having a nightmare na ipa-deads nila si BBM, ipatigok nila ba? Hindi yan crime. Sinabi ni Matibag, hindi yan crime. They have to prove that Sara attempted to have him. In fact, not just a threat, but attempted to have BBM, then the First Lady, assassinated. Never mind Martin Romualdez because he will soon go to jail. So, it must be an attempt for that to be a violation of the Constitution because he wants to capture the succession. Papatay niya para siya na ang presidente. Klaro, ha? Dapat ganon. Wala namang attempt, wala ngang assassin, wala. Person of interest pa lang na magiging informant niya, wala pa sa ngayon kasi continuing pa ang investigation. Matatapos na ang investment, Director Matibag, wala ka pa rin. Ha? Tapos ka na. Pag hindi mo pa tinukoy mamaya ang attempt at sino ang assassin, wala na. Talagang the end na yung testimony mo. So ito nga po, di ba, nitong mga nakalipas sa linggo, ang naging talagang basihan po ay yung video nga po, no? So notwithstanding, notwithstanding the videos, actually videos po yung mga pinilabas nila. Yung mga videos po niyan, notwithstanding if it's their authenticity, nagkaroon po ba sa palagay nyo from a legal perspective ng corroboration between the intent and the execution? Wala nga hindi nga na-connect sinasabi ko nga, ako in my opinion, bugso yun ang damdamin Kasi doon sa ginawa nila kay Yusek Lopez na chief of staff niya, pinatayan pa ng ilaw, tapos ita-transfer pa sa women's jail. Grabe naman yun. Yung iba naman na kinokontempt, dyan lang naman Sina Lisa Masa noon, dyan lang naman sa Senado sila tumira. Ayaw nilang ma-serve yung warrant, doon sila tumira. Ito, obvious na ito na ano na talaga, ito panggigipit ito kay BP Sara. Kaya, baiting din yung ginawa nila. Kaya nag-react siya ng ganun na galit siya. Malay mo kung hindi nga totoo yun. Malay mo, kasi sa akin, bugso ng damdamin yun. Which is not rape threat. Even if it's a threat, granting for the sake of argument, that is classified as a threat under the revised penal code. Meron ba talagang assassin? Wala naman Meron ba talagang attempt on the life of the president to make it a culpable violation of the Constitution? To capture the succession? Wala They were not able to prove that. You cannot just kick out, terminate, disqualify a vice president based on mere conjectures, based on the opinion of Matibag, which is a very low credibility aside from the fact that his wife is one of the congresswomen endorsers of this complaint, diba? So wala hindi na connect So sayang, pang 8 araw na pero wala Yung ano lang dyan, yung lagi nilang sinasabi na yung video is an admission, kung hindi pala totoo yun, ibig sabihin na nagsinungaling siya. What kind of question is that? That's a theoretical question that should not be asked by a judge. Diba? A judge should only be concerned
with the relevant facts, not about the theoretical question. Kasi may nagtanong doon kung hindi pala totoo yun. Kasi sinasabi ko nga, as a bugso ng damdamin, baka sinabi lang yun kasi bugso ng damdamin yan Sinabi ng isang senator judge, kung hindi pala totoo yun, ibig sabihin ba nagsisinungaling si VP Sara? What kind of a theoretical question is that from a judge? The judge should ask for facts and evidence. O nga po, kasi diba, ako, ang pananaw ko naman dyan, kahit gaano kalimbawa ka explosive ang anumang pahayag, we have to remember that this is still evidentiary dapat. So, ebidensya, may ebidensya, context yun ebidensya. may context yung paggalit niya doon. May context yun Sinasabi nga patestify niyo sana si Attorney Yusek Zulaika Lopez o binawi nila kasi on second thought, they realized that it would have damaged their theory. That it would have really proven na bugso ng damdamin ito sa galit. Bago po natin tapusin itong Article 4, dahil nga papunta na po tayo sa Article 1 po ng impeachment. Kung dahil po kayo ay naging propesora ng UP Law, bigyan nyo nga po ng grade ang prosecution at depensa. Naging Comelec commissioner judge din ako, di ba? Pero ito, grading. Pag-grade nga po, ano po ang sa tingin nyo marka itong ng si prosecution? Matibag? Prosecution po at depensa. Hindi, si Matibag, 70. Buti nga 70 pa Kasi at least kung minsan naman ay nagsasabi naman siya ng totoo na wala siyang alam na may assassin. Pero sa value, probative value, wala hindi papasa Sa prosecution naman so far depensa nila sa mga objections nila okay na. 85 naman. Over 100 yan Over 100 yan pag mag-exam Okay. alam mo naman, nobody gets a perfect score. Di ba? Hindi naman lahat ng objection nila ay nasusustain ni Senator Escudero. But on the whole, on the 9th day, I think lamang ang prosecution kaysa ay ang depensa sa prosecution diyan. So again, as I said on the first day my commentary, dapat naman yung best witness pinakita nila sa first day. Kasi the curtain will open. Yun lang po yung witnesses Nakita naman po natin lahat ng hinirap lang witnesses. Who do you think was the best among the rest? Sa lahat ng pinalabas nila, sa tingin niyo po ba mas mabuti kung inunan nila si Director Matibag? Wala rin pala, so, sa kanilang tatlo, wala rin palang best witness dun kasi they all said the same thing. Diba? Na wala naman talaga silang alam kung may assassin o hindi. And as I said, hindi naman pwede yung threat magiging violation na ng Constitution, an attempt to capture the presidency. Dapat naman po may attempt, may assassin, may attempt, di ba? Ngayon, amlak law ng impeachment ay pwede. No? Pero dapat nga due process. So, binalansin ni Senator Escudero yan by saying na hindi nyo diretso yan ipoprove dito sa court. Idadaan nyo muna sa presiding officer at titingnan niya with both lawyers ang relevance. Kumbaga, hindi naman pwedeng i-disclose nyo yan sa madlang people lahat yan. Di ba? Kasi may number one, the general rule is confidentiality. The exception is impeachment. So pag exception kasi, dapat with caution. With caution, kaya sinabi niya, di ba, he used a Latin word, ad cautelam. Ano yun? Escudero said ad cautelam. Ano yun? With caution. With caution. Ad cautelam. Yes, with caution. Kaya sa akin, he is using the rules of court in his discretion fairly. So dapat lang ma-establish ang relevance. Huwag naman yung grabe naman lahat ng doon, ilabas-pasok ng transactions doon, sasabihin nyo, lahat yan, ito total, 6 na bilyon. Lahat yan, ito total mo yung in and out. Dapat yung ito total mo, yung neto lang, di ba? Yung lumabas, may pumasok. Hindi, let's say for this year, magkano ang neto, ganyan. And then specify. So sabi niya, specific naman daw yung records na yan na hinihingi. So it's fair. Kasi hindi naman general category. 19 partnerships na partner si VP Sara.
yung iba hindi na kasali, tsaka yung mga joint nila kasi under the family code sila nagpakasal eh. So community of property ang kanilang property regime tawag diyan. Sabihin lahat ng dinala nila sa marriage nila ay pag-ari nilang dalawa. Common. Yan. Community. Kaya hindi pwedeng matukoy yung kay BP Sara kung hindi bubuksan din yung joint na account na kasama si Attorney Man Scarpio. In fairness, meron naman po mga accounts din na hindi naman pinabuksan din di ba? Oo, yung accounts ng law office. Pakialam naman ng mga law office. Tsaka Grabe na. Di ba po, tsaka prima facie, di ba? Tama po ba if it's not Hindi na talagang relevant seen? Oo, yun. hindi Yung na po, pinapaano ba ng pati law office ni Attorney Man Scarpio. At saka wala po yung pinapabuksan. pangalan nila sa general information sheet yata. Tama. Kaya bakit sa sila law office papabuksan? naman eh. Iba naman partnership yun eh. Oo. Iba partnership yung law office eh. Ito lang partnership na silang dalawa ang partnership. Yung mga kumpanya sila. Di ba? So, yun ang source of income nila. Kaya sila nag-income tax return, di ba? Nagde-declare sila ng income tax as mag-asawa. Ganun naman eh. Kaya makikita mo, yung 19 corporations na yun, yun ang source of income nila. Gusto yun eh. Yun, partnership na yun, nagde-declare din yun ng income tax. Silang mag-asawa, nagde-declare din ng income tax. Kasama na yung income niya as vice president. Ako, ito, Attorney, ilang araw din po natin ginugulan itong Article 4. Ngayon, excited na po ba kayo na sumabak sa Article 1? Ito po, para sa mga hindi po nakakaalam. Sino ba testigo sa Article 1? Ito po, yung mga nakatira sa ilalim ng rock, ng bato. Ang Article 1 po, ito po ay nakatuon naman doon sa umano'y maling paggamit at pag-disperse po ng confidential funds ni VP Sara. Ito po ay nagkakahalaga umano ng 612.5 million para sa Office of the Vice President at 112.5 million mula po naman sa Office ng Department of Education kung saan siya po ay dating kalihim. So ito naman po, natanong ko po sa inyo, ano yung kailangan patunayan ng prosecution, na meron nga silang kaso for Article 4 at mukhang ngayon ay medyo flimsy yung kanilang mga hawak. For Article 1, moving forward, Attorney, ano naman po ang kailangan patunayan ng prosecution? Because we have to remember, they carry the burden of the burden of proof, para patunayan na mayroon nagkaroon ng pagkakamali. Ano po ang kailangan nilang patunayan para sabihin na talagang, malakas ang aming Article 1 of the Bago impeachment. po ako nag-commissioner sa COMELEC, nag-commissioner din ako sa Commission on Audit. Ngayon, itong sinasabi nila na proof nila ng prosecution na may graft and corruption, ako na lang magpaliwanag kasi parang hindi maliwanag eh. Sa Tagalog ba? Itong confidential fund, kaya ito impeachable na offense dahil ito ay graft and corruption. Under the Constitution, isa ito sa mga offenses na pwede ma-impeach ang Vice President. Yan. So, they have to prove na yung confidential funds na yan ay binulsa niya. Siya ang nag-benefit niyan. Di ba? At yan, kaya yan, graft and corruption. Pero yung kanilang correct me if I'm wrong. Ang kanilang proof dyan ay yung notice of disallowance ng COA na sinasabing ito, hindi mo na liquidate ng tama sa mga resibo. Yun ang sinasabi nila. Pero, hindi ko